Nalaman kong may ibang babae ang asawa ko, hindi sa isang matamis na mensahe o sa isang palihim na tawag, kundi sa isang transaksyon sa bangko. Isang numero na tila walang halaga, ngunit sapat upang gibain ang aming 5 taong kasal sa loob lamang ng ilang segundo. Nang gabing iyon, kakauwi ko lang mula Maynila, patungong Cebu matapos ang 5 araw na business trip. Pagod na pagod ang katawan ko. At gulong-gulo ang isip dahil sa sunod-sunod na trabaho. Ang tanging nais ko ay umuwi, maligo ng mainit, at matulog ng mahimbing. Habang nasa taxi mula airport, sinamantala kong buksan ang aking telepono upang tingnan muli ang aming shared account sa bangko. Isang nakasanayan ko nang gawin sa loob ng maraming taon dahil ako ang pangunahing tagapamahala ng aming budget. Wala akong anumang pagdududa. Nais ko lamang makita ang mga gastusin habang ako ay wala. Ngunit bigla akong napako sa isang transaksyon na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Bayad sa hotel, R3,500. Kung isa lang ito, hindi ko napapansinin. Ngunit sa ilalim nito ay may 2 magkatulad na transaksyon na may pagitan na eksaktong 24 oras, na may kabuuang mahigit ay na 10 samalian, sa loob lamang ng 3 araw. Kumunot ang noo ko. Ang asawa kong si Rico ay hindi maluho, at lalong hindi siya ang tipo ng tao na bigla na lang magrerenta ng hotel habang wala ang kanyang asawa. Nag-scroll down pa ako at lumabas ang isa pang transaksyon. Airfare, 2 tao, Cebu, Boracay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako ang kasama sa 2 tao. Kaya, sino ang kasama niya? Kinagat ko ang labi ko. Sinubukan kong maging kalmado at humanap ng lohikal na dahilan. Baka business trip niya kasama ang kasosyo at babayaran ng kumpanya kaya pansamantalang ginamit ang shared funds. Ngunit agad na pumasok ang isa pang isip. Matalim at malinaw. Kung trabaho, bakit hindi niya sinabi sa akin? Huminto ang taxi sa harap ng bahay. Ngunit hindi pa ako bumaba. Nakadisplay pa rin ang screen ng telepono at ang mga malamig na numero ay naroon pa rin. Tila sinasadya akong ipaalala na ang lahat ay hindi kasing simple gaya ng akala ko. Huminga ako ng malalim, nagbayad, at hinila ang maleta papasok sa bahay. Madilim ang bahay. Walang tao. Walang tunog. Binuksan ko ang ilaw sa sala. At ang liwanag ay tila lalong nagpatingkad sa kakaibang kawalan sa loob ng aming bahay. Karaniwan, kahit saan ako magpunta, nasa bahay siya o nagiiwan man lang ng palatandaan ng buhay. Isang baso ng tubig, isang jacket na nakasabit sa upuan. Ngunit ngayon, ang lahat ay kakaibang maayos. Kinuha ko ang telepono at tinawagan siya. Ilang beses na nagring bago namatay. Nag-text ako kung nasaan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya. Nasa business trip ako. Bukas pa ako makakabalik. Tiningnan ko nang matagal ang mga salitang iyon. Trabaho. Trabaho na naman. Ngunit ngayon, pagkatapos kong makita ang mga transaksyon, hindi na simple ang 2 salitang iyon. Mabilis akong pumasok sa kwarto, binuksan ang cabinet. May bakanting espasyo, nawawala ang ilang damit na madalas niyang suotin. Wala na rin ang maliit na maleta. Bumalik ako sa desk. Wala rin ang laptop niya. Lahat ng senyales ay tumuturo sa iisang bagay. Nasa malayo siya, at matagal nang pinlano ang biyaheng ito. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang telepono, at isang ideya ang sumagi sa isip ko. Binuksan ko ulit ang banking app. Pinindot ang detalye ng transaksyon. Ang lugar ng bayad ay malinaw na Boracay. Ramdam kong tuyo ang lalamunan ko. Boracay. Isang lugar ng turismo. Hindi isang lugar kung saan karaniwang nagmamadaling magtrabaho ng ilang araw. Mahigpit kong hinawakan ang telepono at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. At pagkatapos, tulad ng isang reflex, kinuha ko ang iPad na nakalagay sa tabi ng kama. Isang device na pareho naming ginagamit mag-asawa. Hindi ako mahilig mag-check. Ngunit sa oras na ito, kailangan ko ng sagot. Nagliwanag ang screen. Bukas pa rin ang messaging app. Isang chat na hindi pa na-exit. Malinaw na lumabas ang pangalan. Bea. Huminto ako ng ilang segundo. Bea.
Ang hipag ko. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking likod. Ngunit sinubukan ko pa ring pakalmahin ang sarili ko. Baka nag-uusap lang sila ng normal. Baka tungkol sa pamilya. Ngunit nang buksan ko, nawala ang lahat ng huling pag-asa ko. Ang dagat ay napakaganda ngayon. Gustong-gusto kong kasama ka ng ganito. Dito, walang nakakakilala sa atin. Mas malaya tayo. Ang husay mong mag-book ng kwarto. Hindi ko akalaing ganito ka-discreet. Malinaw na lumabas ang bawat linya. Hindi na kailangan ng hula, nag-scroll up ako. Sunod-sunod na mensahe sa loob ng ilang araw. Maging buwan, mga matatamis na salita, mga date, mga litrato, na magkasama, ngunit hindi nakikita ang mukha, ngunit sapat na para maintindihan. Dagat, pool, restaurant, 2 baso ng inumin na magkatabi, isang tuwalya na nakasampay sa balikat ng isang tao. Binitawan ko ang iPad. Nanginginig ang mga kamay ko. Wala nang pagdududa. Wala nang baka. Kundi ang hubad na katotohanan. Ang asawa ko at ang hipag ko. Hindi ako umiyak. Kakaiba. Hindi ako umiyak. Ramdam ko lang na walang laman ang isip ko. Tila lahat ng emosyon ay naubos na. Naalala ko ang mga family dinner. Ang mga pagkakataong tumatawa si Bea, ang mga pagkakataong umupo siya sa tabi ko. Tinatawag akong Ate Ann, gamit ang matamis na boses. Naalala ko rin ang mga pagkakataong maaga umalis at gabing umuwi ang asawa ko. Sinasabing abala sa trabaho. Lahat pala ay may dahilan. Hindi ko lang nakita o ayaw kong makita. Tumayo ako at lumabas sa sala. Tila para makatakas sa nakakasakal na espasyo na iyon. Nagtanong ako sa sarili ko, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tumawag para magmura, umiyak, o manatiling tahimik, ngunit pagkaraan lamang ng ilang segundo, may sagot na ako. Kung mag-iingay ako ngayon, magde-deny sila. Tatanggalin nila ang lahat ng ebidensya, at magiging inggitera akong asawa na walang basehan. Hindi ako ganoon katanga. Bumalik ako sa kwarto, kinuha ang iPad, kinuna ng larawan ang buong pag-uusap. Pagkatapos ay binuksan ang telepono. Nag-book ng flight. Lumabas ang pinakamaagang flight mula Cebu patungong Boracay. Hindi ako nag-alinlangan. Pinindot ko ang kumpirma. Matagumpay ang transaksyon. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo pagkatapos ay pinatay. Bumalik sa katahimikan ang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakakaramdam ng kawalan. Sa loob ko, may nagbago. Hindi na ako ang babaeng nagtitiwala ng lubos sa kanyang asawa. Hindi na ako ang asawang mananatiling tahimik at magtitiis. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Maliwanag pa rin ang syudad. At ako ay naghihintay na lamang ng umaga. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ako magtatanong. Makikita ko ng personal. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa nakakatakot na pagiging gising ng aking isip. Habang mas iniisip ko, mas nagiging malinaw ang bawat maliit na detalye sa mga nakaraang buwan, tulad ng isang slow-motion film. Mas madalas na maaga umalis at gabing umuwi si Rico. Ang mga tawag na palagi niyang sinasagot sa balkonahe. Ang mga pagkakataong sinabi niya na makikipagkita siya sa kasosyo sa weekend. At maging ang mga pagkakataong biglang nawawala si Bea sa mga family dinner. Sinasabing bumisita sa lola o may personal na gawain. Dati, hindi ko pinagdudugtong ang mga piraso na iyon, ngunit ngayong gabi, lahat ay perpektong nagtugma, nakakakilabot. 5 ng umaga. Nasa airport na ako. Hindi ako nagdala ng maraming gamit. Isang maliit na bag lang, sapat para sa isang biyahe na hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ako nag-text sa asawa ko. At hindi rin ako nag-iwan ng anumang senyales na nalaman ko ang katotohanan. Sa aking isip ngayon, isa lang ang layunin. Pumunta sa Boracay. At personal na kumpirmahin ang lahat. Ayaw kong magkamali. At hindi ko rin papayagan ang sarili kong magkamali. Sa eroplano, binuksan ko ulit ang mga larawan na kinunan ko mula sa iPad. Bawat mensahe, bawat litrato. Binasa ko ulit ng mas mabagal, mas detalyado. At pagkatapos,
Isang detalye ang nagpatigil sa akin. Sa isang chat, sumulat si Bea. Maganda ang review ng hotel na ito at discreet. Sumagot si Rico. Nabook ko na. Suite room. Huwag kang mag-alala. Walang mang-istorbo. Suite room? Binuksan ko ulit ang history ng transaksyon. Tama. Ang presyo na ala, 3,500.00. Kada gabi ay hindi ordinaryong kwarto. Kinunan ko ng larawan ang address ng hotel na nakalagay sa e-bill. Ang pangalan ng hotel ay malapit sa White Beach, isang lugar na maraming turista ngunit madali ring magtago kung walang nakakakilala. Na-save ko ang lahat. Ang lahat ngayon ay hindi na emosyon kundi ebidensya. Lumapag ang eroplano sa Caticlan Airport, bandang 7 ng umaga. Pagkatapos kong sumakay ng bangka patungong Boracay, ang hangin sa dagat ay mamasa-masa at maalat. Iba sa hangin sa Cebu, ngunit wala akong oras para damdamin iyon. Sumakay ako ng e-trike at ibinigay sa driver ang address ng hotel. Habang papunta, tumingin ako sa labas ng bintana. Kalmado ang puso ko. Sa kakaibang paraan, hindi na nanginginig, hindi na nagpapanik, kundi isang malinaw na lamig. Alam kong mula sa sandaling ito, magbabago ang lahat. Lumabas ang hotel sa aking paningin. Hindi masyadong malaki, ngunit marangyang gusali na nakatago sa likod ng isang hilera ng mga halaman. Itinaas ko ang maskara ko, isinuot ang sombrero, at pumasok bilang isang ordinaryong bisita. Ang reception desk ay makintab. Magalang na yumuko ang mga staff. Hindi ako nagmadaling magtanong. Nag-obserba lang ako. Kung nandito sila, kailangan nilang lumabas. Hindi pwedeng magtago sa kwarto ng matagal. Nirenta ko ang isang kwarto sa ibabang palapag. Sinabing nasa business trip ako ng ilang araw. Pagkatapos kong tanggapin ang kwarto, umakyat ako at inilagay ang bag. Pagkatapos ay agad na bumalik sa lobby. Pinili ko ang isang nakatagong sulok. Umorder ng kape. Hindi inaalis ang tingin sa pintuan ng elevator. Napakabagal ng oras. Bawat taong lumalabas ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Ngunit hindi sila. Bandang 9 nag-vibrate ang telepono ko. Kapatid ko sa asawa, si Ken. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinagot ang tawag. Ate Ann, nakauwi ka na ba? Tumawag lang ako para magtanong. Normal pa rin ang boses niya, walang bahid ng pagdududa. Tahimik ako ng isang segundo. Pagkatapos ay nagtanong, nasaan si Bea? Agad na sumagot si Ken. Umuwi siya sa lola niya ng ilang araw. Hindi ka pa ba nakauwi ate? Mahigpit kong hinawakan ng telepono. Hindi lang ang asawa ko, kundi pati ang hipag ko, ay niloloko rin ang sarili niyang asawa. Mahina akong sumagot. Oo. Nagtanong lang ako. Pagkatapos ay binaba ko ang telepono. Ang sagot na iyon ay nagpaliwanag sa lahat. Hindi ito isang sandaling pagkakamali. Ito ay isang relasyon na pinlano at tinago ng maingat. May pahintulot mula sa magkabilang panig. Nakaupo ako roon, hawak ang tasa ng kape, ngunit hindi makainom kahit isang lagok. Bandang 10, bumukas ang pintuan ng elevator. At pagkatapos ay nakita ko sila. Lumabas muna si Rico, puting t-shirt, shorts, komportable ang mukha. Walang senyales ng taong nasa business trip. Sa likod niya si Bea, naka-tube dress siya, nakatali ang buhok, hawak ang sunglasses. Hindi sila naghahawakan ng kamay. Hindi sila nagyakap. Ngunit napakalapit ng kanilang distansya para tawaging normal. Naglalakad sila ng magkatabi. Nag-uusap ng mahina at tumatawa. Ako ay nanatiling tahimik. Kahit nahanda na ako sa isip, ang sandali na makita ko sila ng magkasama, sa harap ng aking mga mata, ay parang may sumaksak sa puso ko. Mahigpit kong hinawakan ang aking kamay hanggang sa bumaon ang kuko ko sa balat. Ngunit hindi ako tumayo. Hindi ako sumugod. Tiningnan ko lang ng mabuti. Tiningnan ko para wala nang matirang ilusyon. Dumaan sila sa harap ko nang hindi ako napansin. Yumuko ako. Nagkunwaring tinitingnan ang telepono ko. Nang lumabas sila, saka lang ako tumingala. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit mas naging alerto ang isip ko. Alam kong kung lalabas ako ngayon, matatapos agad ang lahat.
Ngunit ayaw kong sila lang ang nakakaalam ng katotohanan. Gusto kong makita ng lahat. Tumayo ako at lumabas. Pinanatili ang sapat na distansya para hindi mapansin. Sumakay sila ng e-trike. Pumara din ako ng isa pa. Sinabi sa driver na sundan sila. Humaharurot ang e-trike sa baybayin. Sa pamamagitan ng salamin. Nakita kong bumaba sila sa isang seafood restaurant na medyo maraming tao. Pumili sila ng mesa sa labas. Malapit sa dagat, umupo ako sa isang mas malayo na sulok, sapat para makita ng malinaw ng hindi napapansin. Kumain sila, nag-uusap. Minsan, ay malakas na tumatawa si Bea. Inaabot ang kamay, para hawakan, ng bahagya ang kamay ni Rico. Maliliit na kilos, ngunit sapat upang kumpirmahin ang lahat. Hindi sila magkapatid, hindi sinasadya, kundi intimidad, pagiging pamilyar, at nangyari na ng maraming beses. Kinuha ko ang telepono ko at tahimik na kinunan ng ilang larawan, hindi para gawing alaala, kundi para gawing ebidensya. Bawat pagpindot ko sa kamera, nanginginig ang kamay ko. Ngunit ginawa ko pa rin, dahil alam kong mula sa sandaling ito, hindi na ako ang inosenteng asawa. Pagkaraan ng mahigit 1 oras, umalis sila. Hindi ko na sila sinundan. Bumalik ako sa hotel, umakyat sa kwarto, at isinara ang pinto. Sa pagkakataong ito, umupo ako sa kama, huminga ng malalim. Malinaw pa rin sa isip ko ang mga imahe kanina. Hindi maipagkakaila, hindi maipaliwanag. Binuksan ko ang telepono, tiningnan ko ang contact list ko. Si Mama, ang mga magulang ko, at si Ken. Huminto ang daliri ko sa screen. Kung mananatili akong tahimik, maaari akong tahimik na makipaghiwalay. Nang legal, umalis, tapusin ang lahat ng maayos. Ngunit hindi. Hindi ko tanggap na pinagtaksilan nila ako. Pinagtaksilan ng pamilya. At pagkatapos ay mabubuhay pa rin ng tahimik na parang walang nangyari. Pinindot ko ang tawag sa biyanan ko. Ilang beses na nagring, sinagot niya. Hello, Ann. Normal pa rin ang boses niya. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong panatilihing matatag ang boses ko. Ma, kailangan kong may sabihin. Ngunit kailangan mong maging kalmado. Sa kabilang linya, katahimikan ng ilang segundo. Ano ang problema, anak? Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan asul na asul ang dagat ng Boracay. Dahan-dahan kong sinabi ang bawat salita. Nandito ako sa Boracay, at nakita ko lang si Rico kasama si Bea. Nagulantang ang kabilang linya. Nagpatuloy ako. Hindi sinasadya. Hindi pagkakamali. May ebidensya ako. Nanginginig ang boses ng biyenan ko. Anak, ano ang sinasabi mo? Pinikit ko ang mga mata ko. At muling idinilat, kung naniniwala ka sa akin, pumunta ka dito. Kailangan ninyo itong makita ng personal. Alam kong sa unang pagkakataon sa buhay ko, aktibo kong hinihila ang 2 pamilya sa isang masakit na katotohanan. Ngunit, alam kong ito pa lang ang simula. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko lang gusto malaman ang katotohanan. Gusto kong ilantad ito. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong hindi gumagalaw ng matagal. Hawak pa rin ang telepono, ngunit ang isip ko ay nagiging alerto hanggang sa punto ng pagiging malamig. Kung ilang oras na ang nakalipas, naguguluhan pa ako. Nagtatanong sa sarili ko kung labis ba ang iniisip ko. Ngayon, malinaw na ang lahat na hindi maipagkakaila. Ngunit ang nagtulak sa akin na magpatuloy ay kung paano pa rin sila kalmado. Tinatamasa ang lahat na parang walang nangyari. Hindi ko matanggap na pagkatapos nilang magtaksil, makakabalik pa rin sila at magpapanggap na mabuting asawa at hipag sa harap ng pamilya. Hindi. Kung may katotohanan, dapat itong makita. Nag-vibrate ang telepono ko. Tumawag ulit ang biyenan ko. Sinagot ko. Nanginginig ang boses niya. Ann, sabihin mo ulit sa akin. Nandyan ka ba talaga sa Boracay? Maikli akong sumagot. Opo, nagpatuloy siya, tila hindi makapaniwala. At si Rico, nakita mo na siya? Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Naaalala ang imahe, kaninang umaga. Bawat detalye ay malinaw. Nakita ko na po, hindi lang siya mag-isa,
Kasama niya si Bea. Natahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang mabigat na paghinga niya at isang pigil na hikbi. Hindi pwede. Hindi niya pwedeng gawin iyon. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Dahil alam kong para sa matatanda, lalo na sa isang ina, napakahirap tanggapin na nagawa ng anak niya iyon. Ngunit alam ko rin na isa lang ang paraan para maniwala siya. Binaba ko ang boses at dahan-dahang sinabi ang bawat salita. Ma, ayaw kong magsalita ng walang patunay. Gusto kong makita ninyo ng personal. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos ay mahina siyang nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan asul pa rin ang dagat ng Boracay. Pumunta ka dito. Ihahatid ko kayo sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumutol. Isa lamang napakahinang sagot. Sige, pupunta ako. Natapos ang tawag ngunit alam kong mula sa sandaling iyon, hindi na ito pribadong usapan ko. Hindi ko hinila ang pamilya para magpalaki ng gulo kundi dahil naiintindihan ko na, kung wala sila, mananatiling baluktot ang katotohanan. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Malakas ang ihip ng hangin sa dagat ngunit hindi nito napakakalma ang damdamin ko. Isang tanong ang sumagi sa isip ko. Kung pipiliin kong manahimik, mag-file ng annulment, o umalis, magiging mas madali kaya ang lahat, siguro. Ngunit kailangan kong mamuhay habang buhay, na may tanong, kung bakit ako ang nasasaktan, at ayaw ko iyon. Nang hapong iyon, patuloy ko silang pinagmamasdan. Hindi dahil nagdududa pa ako, kundi dahil kailangan kong masiguro ang lahat. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa nila, nasaan sila, at kailan. Bandang 4 lumabas sila sa lobby ng hotel. Nakasuot si Rico ng light-colored polo shirt. Maayos ang buhok. Mukhang isang lalaki na nagbabakasyon. Naglalakad si Bea sa tabi niya. Magaan ang suot na damit, maayos ang makeup, at sobrang komportable ang mukha na nakaramdam ako ng pagkalumbay. Hindi sila naghahawakan ng kamay. Hindi sila nagyakap, ngunit ang distansya nila ay hindi na distansya ng magkapatid. Umupo ako sa isang nakatagong sulok, nagkunwaring tinitingnan ang telepono, ngunit sa katotohanan ay pinagmamasdan ang bawat kilos. Minsan ay bumubulong si Bea ng kung ano. Ikiniling ni Rico ang ulo niya para makinig pagkatapos ay tumawa. Isang ngiti na akala ko ay para sa akin. Naaalala ko ang lahat. Hindi para masaktan pa kundi para masiguro na hindi ako nagkakamali. Umalis sila. Hindi ko na sila sinundan. Sapat na ang nakuha ko. Kinagabihan. Tumawag si tatay ko. Ang boses niya ay malalim at maikli. Ann, sabi ng nanay mo, may importanteng bagay. Tungkol ba sa asawa mo? Tumahimik ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumagot. Opo. Isang salita lang iyon ngunit sapat na para maintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Nasaan ka? Boracay. Sige. Pupunta kami agad. Hindi na nagtanong. Hindi na nanisi. Hindi na nagduda. Ganyan lagi si tatay ko. Kapag kailangan ng anak, kumikilos lang siya. Narinig ko ang boses ni nanay ko sa likod, na nagtatanong ngunit hindi siya nagpaliwanag. Binaba ko ang telepono. At isang kakaibang pakiramdam ang lumabas sa akin, hindi gaanong gumaan ang loob kundi isang katiyakan. Tama ang takbo ng lahat. Ayon sa pinili ko, bandang 9 ng gabi, tumawag ulit ang biyenan ko. Ann, nabook ko na ang flight. Bukas ng umaga pupunta kami ni tatay. Sasama rin si Ken. Tumango ako kahit hindi niya nakita. Opo. Nag-alinlangan siya. Ann. Umag-asa pa rin ako na may pagkakamali. Tiningnan ko ang dilim. Kalmado ang boses ko. Bukas po, malalaman ninyo. Hindi na ako nagdagdag pa. Dahil lahat ng salita ngayon ay walang saysay. Tanging ang katotohanan ang makakasagot. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, bumalik ako sa kwarto. Umupo sa kama. At binuksan muli ang lahat ng ebidensya. Mga mensahe. Larawan. Transaksyon. Inayos ko ang bawat isa. Inilagay sa telepono. Ipinadala sa personal kong email. Ayaw kong magkaroon ng anumang panganib.
Hindi dahil sa takot akong mawala ito, kundi dahil gusto kong kapag nakaharap sila sa kanila, walang makapagsasabi na ito ay isang pagkakamali lamang. Bandang 1. Os-os-o ng umaga. Gising pa rin ako. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Hindi nagulo ang isip ko kundi malinaw at malamig. Iniisip ko ang bukas. Kung kailan magkasama ang mga magulang ng magkabilang panig. Kung kailan makikita ng kapatid sa asawa ang kanyang asawa, nakasama ang kanyang kapatid, kung kailan makikita ng biyenan ang kanyang anak na nagtaksil, kung kailan lahat ng tinatago nila ay malalantad. Hindi ako nakakaramdam ng kaligayahan, hindi rin ako masaya, nararamdaman ko lang na kinakailangan ito. Ang telepono ay nakalagay sa tabi ko, naroon pa rin ang pangalan ni Rico. Hindi ako tumawag, hindi ako nag-text, ayaw kong makarinig ng kahit anong salita pa. Dahil alam kong sa oras na ito, lahat ng salita ay walang saysay, tanging ang mga aksyon ang magdedesisyon sa lahat. Pinikit ko ang mga mata ko ngunit hindi ako natulog. Sa isip ko, isa lang ang malinaw at tiyak na iniisip. Darating ang lahat bukas at bukas ng gabi. Ihahatid ko sila sa lugar. Wala nang mensahe. Wala nang hula. Wala nang pagkakataong mag-deny. Kundi ang katotohanan lamang. At sa pagkakataong ito, wala akong papayagan na manatiling matatag sa harap nito. Kinaumagahan, maaga akong nasa airport, ngunit hindi para magpunta saan man kundi para salubungin sila. Lumapag ang flight mula Cebu bandang 9. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakatayo ako sa waiting area, hawak ang telepono, ngunit walang ginagawa, nakatutok lang ang mata ko sa pintuan. Hindi na ang masakit na alaala ng nakaraang gabi ang nasa isip ko, kundi ang malinaw na paghahanda. Alam kong sa paglabas nila sa pintuan na iyon, hindi na ako ang babaeng mananahimik at magtitiis, kundi ang maglalantad sa lahat ng katotohanan. Bumukas ang pinto, nagsimulang lumabas ang mga tao. At pagkatapos, nakita ko muna ang mga magulang ko. Pagkatapos ay ang mga biyenan ko. At sa wakas si Ken, walang nag-uusap. Walang tumatawa. Lahat ay may seryosong mukha. Tila may masamang nangyayari na naghihintay. Nakita ako ni nanay ko. Mabilis siyang lumapit. Mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Nagtatanong ang tingin, ngunit hindi nagsasalita. Mahina lang akong tumango bilang pinakamaikling sagot. Mas mabagal na naglakad ang biyenan ko. Namutla ang mukha niya. Namumula ang mga mata. Na tila umiyak sa buong biyahe. Nang tumayo siya sa harap ko, hindi na siya nagtanong. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang kamay ko. Tila kumakapit sa isang bagay, para hindi siya bumagsak. Nakatayo si Ken sa likod. Gulong-gulo ang mukha niya. Malinaw na hindi pa niya lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari. Tiningnan ko silang lahat, pagkatapos ay sinabi ang iisang pangungusap. Sumunod kayo sa akin. Walang nagtanong pa. Walang nagtanong. Tahimik lang silang sumunod sa akin. Tila tinanggap na nila ang pagpasok sa isang bagay na hindi pa sila handang harapin. Sa taxi papunta sa hotel, nakakasakal ang katahimikan, ang tunog ng makina, ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Lahat ay nagiging nakakagulo na malinaw. Nakaupo si nanay ko sa tabi ko. Hawak pa rin ang kamay ko. Tila nais niyang bigyan ako ng kaunting lakas. O baka kailangan niya iyon para sa sarili niya. Nakaupo ang biyenan ko sa harap, nakatitig sa unahan, ngunit hindi nakatuon. Tila sinusubukan niyang tanggihan ang lahat sa kanyang isip. Si Ken naman ay patuloy na tumitingin sa akin sa salamin. Puno ng pagdududa ang mga mata niya, ngunit mayroon ding malinaw na takot. Malamang ay nagsisimula na siyang manghula ng kung ano, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na maniwala. Wala akong sinabi sa buong biyahe. Dahil alam kong lahat ng salita ngayon ay walang saysay. Tanging ang katotohanan, ang makakapagpaunawa sa kanila. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng hotel, lahat ay bumagal ng isang kumpas, walang bumaba kaagad. Tila kailangan lang buksan ang pinto ng sasakyan, at formal na magsisimula ang lahat. Ako ang unang bumaba. Binalikan ko ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay sinabi, pumasok lang kayo ng normal. Huwag magtanong. At huwag gumawa ng gulo, ihahatid ko kayo sa tamang oras. Kalmado ang boses ko. Malinaw, walang bahid ng panginginig. Tumango si tatay ko.
Mas mahigpit na hinawakan ni nanay ko ang kamay ko. Habang ang biyenan ko ay tahimik na sumunod na parang nawawala sa sarili. Pumasok kami sa lobby ng hotel. Marangya ang espasyo. Mahina ang amoy ng pabango. Malumanay ang tunog ng musika. Lahat ay salungat sa tensyon na nararamdaman namin. Inakay ko silang lahat sa waiting area. Pinili ang isang nakatagong sulok ngunit malinaw na nakikita ang elevator. Nandito sila. Mahina kong sabi, ang pahayag na iyon ay parang isang patalim na pumutol sa katahimikan. Bahagyang nanginginig ang biyanan ko. Namutla ang kamay niya sa sobrang higpit. Lumingon si Ken sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na niya maitago. Ate, ano ang sinasabi mo? Hindi ako agad sumagot. Binuksan ko ang telepono at ipinakita sa kanya ang isa sa mga larawan na kinunan ko. Isang larawan lang, ngunit sapat na. Namutla ang mukha ni Ken sa isang iglap. Nakatitig siya sa screen pagkatapos ay tumingala sa akin. Tila hindi na niya nakikilala ang taong nasa harap niya. Hindi pwede. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Makikita mo ng personal. Bumalik sa katahimikan ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito katahimikan ng pagdududa, kundi katahimikan ng takot. Dahan-dahan ang paglipas ng oras, bawat pagbukas ng pintuan ng elevator, lahat ay titingin. Ngunit pagkatapos ay madidismaya. Nagsimulang huminga ng malalim ang biyenan ko. Hawak ang dibdib sa tindi ng kaba. Agad na umupo si nanay ko sa tabi niya para alalayan. Tahimik si tatay ko. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi na nagdududa kundi isang galit na pigil na pigil. Si Ken naman ay hindi mapakali. Panay ang tayo at upo. Halatang gulong-gulo ang isip. Tiningnan ko sila. Wala akong pakiramdam ng tagumpay o kasiyahan sa aking puso. Isang mabigat na pakiramdam lamang. Ngunit pinananatili ko pa rin ang aking desisyon. Dahil kung wala ang sandaling ito, hindi sila kailanman maniniwala. Bandang 6 ng gabi, mahina ang vibrate ng telepono ko. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit alam ko kung sino iyon. Lumalabas daw siya para mag-dinner. Tiningnan ko ang mensahe at hindi sumagot. Ngunit sinabi nito sa akin ang isang bagay. Malapit na silang lumabas. Tumayo ako at mahinang sinabi. Maghanda. Agad na nagtaasan ang tensyon ng lahat. Walang nagsasalita ngunit malinaw kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ng bawat isa. At pagkatapos ay bumukas ang pintuan ng elevator. Lumabas muna si Rico. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Relax na parang isang lalaki na nag-enjoy sa kanyang bakasyon. Sa likod niya si Bea. Inaayos ang buhok habang naglalakad. May ngiti pa rin sa labi. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Tanging ang hubad na katotohanan, ang dahan-dahang lumalapit sa harap ng lahat. At alam kong mula sa puntong ito, wala nang makakabalik. Hindi man lang nila alam na ilang metro lang mula sa kanila, nakatayo ang buong pamilya. 1 segundo. 2 segundo. Walang nagsasalita. Napakakapal ng hangin na parang makakasakal. Tiningnan ko ang biyenan ko. Nakita kong nagsisimulang manginig ang kamay niya. Nakatitig ang mga mata niya sa kanyang anak, na parang hindi makapaniwala. Nanatiling tahimik si Ken. Namutla ang mukha. Kumikilos ang labi ngunit walang tunog na lumabas. Mahigpit na kinagat ni tatay ko ang panga niya. Habang hinawakan ng mahigpit ni nanay ko ang kamay ko hanggang sa sumakit. Humakbang ako ng isang hakbang. Hindi mabilis. Hindi nagmamadali. Ngunit sapat para makita nila ako. Si Rico ang unang nakakilala. Napako ang tingin niya sa akin. Una ay nagulat. Pagkatapos ay nagpanik. Ann! Biglang natigil ang boses niya. Si Bea naman ay tumingala. At nang magtama ang tingin niya sa akin, agad na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ngunit hindi pa natatapos ang pagkabigla. Dahil sa likod ko ay nandito ang lahat. Umakyat ang biyenan ko. Tila hindi na matatag ang mga binti niya. Ngunit sinubukan pa ring lumakad pasulong. Rico! Bumagsak ang boses niya. Nanginginig. Nanatiling tahimik si Rico. Mabilis na lumipat ang tingin mula sa akin patungo sa nanay niya. Pagkatapos ay sa tatay niya. Pagkatapos ay huminto kay Ken. At iyon ang sandaling malinaw kong nakita ang pagbagsak sa kanyang mga mata. Nanay, bakit kayo nandito?
Walang sumagot. Dahil alam niya rin na walang saysay ang tanong na iyon. Humakbang si Ken, nakatitig ang mga mata kay Bea. Ipaliwanag mo. Namamaos ang boses niya. Umurong si Bea ng kalahating hakbang. Instinct na tila gustong tumakas. Ngunit sa likod niya ay pader lang. Wala nang atrasan. Ako, hindi niya masabi ng buo ang pangungusap. Tiningnan ko ang eksena na iyon. Wala na akong naramdamang sakit tulad ng dati. Tanging lamig na lang. Binuksan ko ang telepono. Itinaas. Kalmado ang boses na nakakatakot. O sige, ako na ang magsasalita. Agad na lumapit si Rico. Nagmamadali ang boses. Ann, pakinggan mo muna ako. Umurong ako ng isang hakbang. Iniiwasan ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan. Ang mga salitang iyon ay nagpataas ng tensyon sa hangin. Hinarap ko ang biyenan ko at ibinigay sa kanya ang telepono. Ma, tingnan mo. Nanginginig niyang kinuha. Tiningnan ang bawat mensahe, bawat larawan. Ilang segundo lang, umagos ang luha niya. Diyos ko, umurong siya. Muntik nang matumba, kailangan siyang alalayan ni nanay ko. Bakit? Paano niyo nagawa ito? Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil humagulgol na siya. Ngunit naiintindihan ng lahat ang gusto niyang sabihin. Ang biyenan kong lalaki naman ang nagsalita. Malalim at mabigat ang boses niya na parang bato. Sabihin mo, Rico. Ano ito? Natahimik si Rico. Wala nang maipaliwanag. Wala nang maipagtatanggol. Hinarap ni Ken si Bea. Ang boses niya ngayon ay hindi nagulo kundi sakit na may halong galit. Sabihin mo, ano ito? Umiyak si Bea. Patawad. 3 salita lang iyon. Ngunit parang isang patalim na sumaksak sa puso ni Ken. Nginisian niya ng pilit. Patawad? Ulit niya. Pumutok ang boses. Pinatulan mo ang kapatid ko. At ngayon ay humihingi ka ng tawad? Walang pumigil, walang nagsalita, dahil lahat ay nalunod sa sobrang pagkabigla. Si Rico naman ang nagsalita. Mahina ang boses. Hindi ito tulad ng iniisip ninyo. Tumawa ako. Ito ang unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat. Tumawa ako. Ngunit hindi ito tawa ng kagalakan. Hindi tulad ng iniisip. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kung gayon, sabihin mo, paano? Natahimik siya, at hindi sumagot. Dahil wala nang sagot, na makakapagligtas sa sitwasyong ito. Lumapit ang biyenan ko, at bigla, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rico. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong lobby ng hotel. Natahimik ang lahat. Pinalaki kitang may pinag-aralan, para lang gawin mo ito? Sigaw niya, lumuluha. Hindi umiwas si Rico. Hindi rin umaksyon. Nakatayo lang siya na nakayuko. Lumayo si tatay ko at hindi na tumingin. Ngunit nakita kong nanginginig ang kamay niya. Hindi na nakakaya ni Ken. Sumugod siya at hinawakan ang kwelyo ng kapatid niya. Baliw ka ba? Pabalang niyang sinabi ang bawat salita. Asawa ko iyon. Hindi lumaban si Rico. Patawad. Tumigil ka. Sigaw ni Ken. Malakas na itinulak siya. Si Bea naman ay nakaupo na sa sahig. Umiiyak ng malakas. Ngunit walang lumapit para alalayan. Walang nag-alo. Dahil sa oras na ito, wala nang halaga ang kanyang mga luha. Nakatayo ako roon. Tiningnan ng lahat. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Hindi malakas ang boses ko ngunit sapat para manahimik ang lahat. Okay. Napako ang lahat ng tingin sa akin. Nakita na ninyo. Tiningnan ko ng diretso si Rico. May gusto ka pa bang sabihin? Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay nagpakita ng tunay na takot sa unang pagkakataon. Ngunit hindi ko na kailangan ng sagot. Lumayo ako dahil alam kong natapos na ang lahat mula sa sandaling ito. Hindi dahil nagdesisyon ako, kundi dahil ang katotohanan ang nagsalita ng lahat. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakatayo sa harap nito. Pagkatapos ng sampal ng biyenan ko, tila nagkabitak-bitak ang espasyo. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang tunog kanina, kundi ang mahabang katahimikan na sumunod.
Wala nang nagsalita, ngunit naiintindihan ng lahat na hindi na maililigtas ang lahat. Nakatayo ako roon, tiningnan ang bawat mukha, bawat tingin at napansin ang isang bagay. Ang pagkabigla kanina ay simula pa lang. Ang tunay na katotohanan ay mas malalim pa rito. Binalikan ko si Rico. Kalmado pa rin ang boses ko. Sabihin mo, gaano katagal na? Ang tanong ko ay hindi malakas, ngunit sapat para mapansin ng lahat. Natahimik siya ng ilang segundo. Tila nag-iisip. Tila naghahanap ng pinakamaikling sagot. Ngunit pagkatapos ay huminga siya. Namamaos ang boses. Mga 6 na buwan. Walang agad na nakapag-react. Ngunit malinaw kong nakita ang pagkabigla sa mata ni Ken. 6 na buwan? Ulit niya. Tila hindi makapaniwala. Ibig sabihin sa loob ng panahong iyon, ikaw at siya. Ang pangungusap ay hindi natapos, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Nakayuko si Bea, bumagsak ang luha sa sahig, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naantig. Nagpatuloy ako sa pagtatanong, hindi mabilis, hindi nagmamadali, ngunit bawat tanong ay tila pinipilit silang harapin kung kailan nagsimula. Hindi ako tiningnan ni Rico. Nakatingin siya sa sahig. Mula noong nag-outing ang buong pamilya sa Palawan. Huminto ako ng 1 segundo. Ang outing na iyon, malinaw kong naaalala, iyon ang bihirang pagkakataon na magkasama ang buong pamilya. Naaalala ko pa na abala ako sa trabaho. Kailangan kong umuwi ng 1 araw ng mas maaga at sila ay nanatili pa. Pinikit ko ang mga mata ko ng 1 segundo, pagkatapos ay binuksan. Nung wala ako, hindi siya sumagot. Ngunit ang katahimikan na iyon, ang siyang sagot. Umiyak ng malakas ang biyenan kong babae. Diyos ko, sa harap ng pamilya, ginawa ninyo pa rin iyan? Hawak niya ang dibdib na tila hindi makahinga. Tahimik pa rin ang biyenan kong lalaki. Ngunit nagbago na ang tingin niya mula sa pagkadismaya patungo sa galit. Hindi na nakakaya ni Ken sa oras na ito. Sumugod siya at hinawakan ang kwelyo ni Bea. Bakit? Pabalang niyang sinabi. Masama ba ang pakikitungo ko sa iyo? Umiling si Bea. Lumuluha. Hindi. Hindi. Kung gayon. Bakit? Umalingaw-ngaw ang tanong na iyon sa espasyo. Walang makasagot. Tiningnan ko ang eksena na iyon. Pagkatapos ay binalikan si Rico. Ipaliwanag mo. Natahimik siya ng matagal pagkatapos ay sinabi ang isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat. Hindi ko sinasadya. Tumawa ako. Sa pagkakataong ito, isang malinaw at mapait na tawa. Hindi sinasadya, tiningnan ko siya ng diretso. Isang relasyon na tumagal ng 6 na buwan. Nag-outing ng magkasama. Nagrerenta ng hotel room. At sasabihin mo na, hindi sinasadya? Hindi siya tumutol. Dahil alam niya rin na walang saysay ang mga salitang iyon. Si Bea naman ang nagsalita, nanginginig ang boses. Nagsimula lang sa pag-uusap pagkatapos ay unti-unting. Pinutol ko siya. Pagkatapos ay unti-unting nakasama mo siya. Ang mga salita ko ay nagpatahimik sa kanya. Binitawan siya ni Ken. Umurong na parang may malakas na bumagsak sa kanya. Itinago ninyo sa akin ng ganyan sa loob ng 6 na buwan? Tiningnan niya si Rico. Puno ng pagkadismaya ang mga mata. Kapatid kita. Pinikit ni Rico ang mga mata niya. Hindi nangahas tumingin. Patawad! Huwag kang mag-sorry! Sigaw ni Ken. Tapos na ba ang lahat sa paghingi mo ng tawad? Walang sumagot. Dahil totoo na walang matatapos pagkatapos nito. Nakatayo ako roon. Nakikinig sa bawat salita. Ngunit wala na akong naramdamang sakit tulad ng dati. Marahil, dahil handa na ako sa lahat. Ngunit may isang bagay na hindi ko maaaring balewalain. Tiningnan ko si Bea, lumamig ang boses ko. At ikaw, ano ang iniisip mo nang gawin mo ito? Tumingala siya, namumula ang mga mata. Mahina ang boses. Hindi ko inakalang magiging ganito ang lahat, pinutol ko siya. Hindi mo inakala, o inakala mo, na walang makakadiscover. Natahimik siya, at ang katahimikan na iyon ang siyang sagot. Hinarap ko ang lahat.
Narinig na ninyo. Hindi ako sumigaw. Hindi umiyak. Nagsalita lang ako na parang nagkukwento ng katotohanan. Hindi ito isang beses, hindi pagkakamali, kundi isang sadyang relasyon. Bumalik sa katahimikan ng hangin, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng katotohanan na lubusang nailantad. Umupo ang biyenan ko sa upuan, na tila wala ng lakas na tumayo. Ano pa ang natitira sa pamilyang ito? Bulong niya. Si tatay ko naman ang nagsalita. Sa unang pagkakataon, ay direkta siyang nagtanong sa akin. Ano ang plano mo, Ann? Napatingin ang lahat sa akin dahil sa tanong na iyon. Alam kong ito ang oras na kailangan kong magdesisyon. Ngunit hindi ako nagmadali. Tiningnan ko si Rico sa huling pagkakataon. May gusto ka pa bang Wala na akong masabi. Mahina akong tumango. Mabuti. Hinarap ko si Ken. Nakatayo pa rin siya roon. Namumula ang mga mata, ngunit hindi umiiyak. Ikaw ang magdesisyon sa sarili mong kasal. Pagkatapos, ay binalikan ko ang mga magulang ko. Ako rin. Walang pumigil. Walang nagpayo, dahil naiintindihan ng lahat. Pagkatapos ng nangyari, wala nang ibang pagpipilian. Umalis ako sa labi, hindi lumingon. Ngunit alam kong, sa likod ko, isang pamilya ang tuluyang bumagsak. At sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa katotohanan na lubusang nailantad. Ilang hakbang pa lang ako palayo sa labi nang marinig ko ang tunog ng pagkabagsak sa likod ko. Hindi tunog ng mga bagay, kundi tunog ng isang pamilya na nagkakabitak-bitak. Huminto! Pabalang na sigaw ni Ken, na mamaos. Huminto ako ngunit hindi agad lumingon. Alam kong kung lilingon ako, mas masasaksihan ko ulit ang pagbagsak ng lahat. Ngunit pagkatapos ay lumingon pa rin ako. Nakatayo si Ken sa gitna ng labi. Namumula ang dalawang mata. Nakatingin ng diretso kay Rico, na parang isang estranghero. Sabihin mo ng malinaw, bakit siya? Walang nakialam. Walang pumigil. Dahil hindi na ito usapan ko, usapan na ito nila. Nanatiling tahimik si Rico. Nakayuko ang balikat. Mahina ang boses. Hindi ko kontrolado. Tumawa si Ken. Isang maikling tawa ngunit puno ng kapaitan. Hindi kontrolado? Lumapit siya. Mabigat ang bawat hakbang. Tao ka, hindi hayop. Hindi umaksyon si Rico. Marahil, wala na rin siyang masabi. Si Bea naman ay nakaupo pa rin sa sahig. Umiiyak ng husto na wala ng tunog. Mga hikbi na lang. Ngunit hindi siya tiningnan ni Ken. Kapatid niya lang ang tiningnan niya. Alam mo ba, simula nang ikasal ako, palagi kong iniisip na ikaw ang pinakamakatiwalaan kong tao. Nanginginig ang boses niya, ngunit lumabas na ikaw ang pinakamasakit sa akin. At tila nasakal ang espasyo. Umiyak ulit ang biyenan ko. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kaya. Huwag na kayong magsalita pa. Ngunit hindi tumigil si Ken. At ikaw? Hinarap niya si Bea. Napakalamig ng tingin na kinilabutan din ako. Sinabi mong mahal mo ako. Sinabi mong gusto mong bumuo ng pamilya sa akin. Hindi na siya nagpatuloy. Umiling lang na parang walang mahanap na angkop na salita. Tumingala si Bea. Gumapang ng ilang hakbang. Hinawakan ng paa ni Ken. Ken, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ikinilos ni Ken ang paa na parang napaso. Huwag mo akong hawakan. Pumutok ang boses niya. Nandidiri ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang huling patalim na pumutol sa lahat ng natitira. Natahimik si Bea pagkatapos ay yumuko at umiyak ng walang tunog. Nakatayo ako roon, tiningnan ang lahat, at napansin na wala na sa kanila ang nananatili sa kanilang orihinal na imahe. Hindi na asawa, anak, kapatid, kundi mga tao na humaharap sa kanilang sariling bunga ng kanilang ginawa. Si tatay ko naman ang nagsalita. Malalim ang boses niya ngunit puno ng pressure. Sapat na. Lahat ay natahimik. Tiningnan niya si Rico. Ang tingin niya ay hindi na galit kundi malalim na pagkadismaya. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang bato. Nagulat ang biyenan ko at lumingon.
Ano ang sinasabi mo? Ngunit hindi niya tiningnan ang kanyang asawa. Direkta niyang tiningnan ang kanyang anak. Hindi ko tatanggapin ang isang tulad mo. Pinikit ni Rico ang mga mata niya ngunit hindi tumutol. Marahil alam niya na karapat-dapat siya rito. Hindi na nakakaya ng biyanan ko sa oras na ito. Lumapit siya at mahina na hinampas ang dibdib ng kanyang asawa. Ano ang ibig mong sabihin? Anak pa rin natin siya. Anak? Hinarap niya ang kanyang asawa. Pabalang ang boses sa unang pagkakataon. Ginawa niya iyon. At tinatawag mo pa rin siyang anak? Natahimik siya. Patuloy na lumuluha. Wala nang masabi para makipagtalo. Hinarap ko ang mga magulang ko. Tiningnan ako ni nanay ko. Puno ng sakit ang mga mata. Anak, ayos ka lang ba? Tumango ako. Ayos lang ako. Ngunit alam kong ang pagiging ayos na iyon ay panlabas lamang. Sa loob ko, lahat ay lubusang nagbago. Lumapit si tatay ko at tumayo sa tabi ko. Malalim at matatag ang boses niya. Uwi na tayo. Tumango ako. Ngunit bago umalis, lumingon ako sa huling pagkakataon kay Rico, ang lalaking dating asawa ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa loob ng 5 taon. Ngayon ay nakatayo doon, na parang isang estranghero. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, sabi ko, kalmado ang boses. Dahil hindi ko na kailangan. Tiningnan niya ako. Blanko ang mga mata. Ngunit hindi ako naghintay ng sagot. Lumayo ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako huminto. Sa likod ko, patuloy ang iyak, sigawan, at pagkabagsak. Ngunit hindi ako lumingon, dahil alam kong kung lilingon ako, mahihila ulit ako. At sa pagkakataong ito, ayaw ko. Lumabas ako sa hotel. Ang hangin sa labas ay mainit, ngunit hindi ito nagpagaan sa akin. Mas malinaw ko lang nakita. Natapos na ang lahat. Hindi sa pamamagitan ng isang papel. Hindi sa pamamagitan ng isang pag-uusap, kundi sa mismong sandali, na nailantad ang katotohanan sa harap ng lahat. Sumakay ako sa sasakyan, kasama ang mga magulang ko. Walang nagsalita sa buong biyahe. Ngunit alam kong mula ngayon, ang buhay ko ay tatahak sa ibang direksyon. Isang direksyon na hindi ko pinili, ngunit kailangan kong lakarin. At sa pagkakataong ito, mag-isa ako. Hindi na ako bumalik sa hotel. Nang gabing iyon, lumipat kami ng mga magulang ko sa ibang hotel. Mas maliit ngunit tahimik. Walang nagtanong sa akin kung ano ang susunod kong gagawin. Dahil marahil naiintindihan ng lahat na sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian, kundi ang tapusin ang lahat. Ngunit ako mismo ang kailangang magsalita niyan. Nakaupo ako sa kwarto, nakatingin sa labas ng bintana. Maliwanag pa rin ang mga ilaw ng syudad ng Boracay, tulad ng dati ngunit kakaibang walang laman ang aking puso. Hindi sakit, hindi galit, kundi isang malinaw na pakiramdam pagtatapos. Nag-vibrate ang telepono ko ng maraming beses. Patuloy na lumalabas ang pangalan ni Rico. Sa ikalimang tawag, pinatay ko na ang telepono. Hindi dahil sa takot akong sumagot, kundi dahil wala na akong dapat marinig pa. Walang saysay na ang mga sorry ngayon. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Naligo ako, nagsuot ng maayos na damit, at nag-light makeup. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Nakita ko ang ibang tao. Hindi na ang babae ng kahapon. Hindi na ang asawang nagtitiwala sa kanyang asawa, kundi isang taong nakapagdesisyon na sa kanyang sariling landas. Hinarap ko ang mga magulang ko. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Tumango si tatay ko. Sasama ako. Umiling ako. Hindi na kailangan. Kaya ko na. Tiningnan niya ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay wala nang sinabi. Naiintindihan niya. Ito ay isang bagay na kailangan kong tapusin mag-isa. Tinawagan ko si Rico. Sa pagkakataong ito, agad siyang sumagot. Ann, nasaan ka? Nagkikita tayo. Pinutol ko siya. Sa coffee shop, sa ilalim ng lumang hotel. 30 minuto. Hindi ko hinintay ang sagot niya. Hindi na rin nakinig pa. Pinatay ko ang telepono. Kinuha ang bag. At lumabas. Pagdating ko, naroon na siya. Malalim ang mga mata. Namumula.
Malinaw na hindi natulog magdamag. Ngunit wala na akong naramdamang emosyon nang makita siya. Umupo ako sa tapat niya. Hindi bumati, hindi nagtanong. Natahimik lang ng ilang segundo. Siya ang unang nagsalita. Patawad. Tiningnan ko siya ng diretso. Ilang beses mo na bang sinabi iyan? Natahimik siya. Nagpatuloy ako. At sa tingin mo, may saysay pa ba iyan? Yumuko siya. Hindi makasagot. Kinuha ko sa bag ko ang mga dokumento at inilagay sa mesa. Agreement para sa legal separation at paghahati ng ari-arian, sabi ko. Nakipag-usap na ako sa abogado. Para sa annulment natin. Huminto ang kamay niya. Ann, pakinggan mo ako. Pinutol ko siya. Kalmado pa rin ang boses ko. Ayaw kong makipagtalo. Ayaw kong palakihin ang gulo. Ngunit hindi ko rin tanggap ang pagpapahaba nito. Itinuro ko ang mga papeles. May bahay tayong pinagsamahan na nagkakahalaga ng humigit kumulang ang savings na humigit kumulang 800,000 ay hahatiin din. Sa'yo na ang sasakyan, tutal na kapangalan iyon sa'yo. Mabuti na lang wala tayong anak. Kaya mas mapapabilis ang legal separation natin. Nagsalita ako na parang nagre-resolba ng isang business contract. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Tiningnan ako ni Rico, puno ng pagkadismaya ang mga mata. Anak, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Mahina akong tumawa. Pagkakataon? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Mayroon kang 6 na buwan para tumigil. Natahimik siya. Mayroon kang 10 pagkakataon para magsabi ng totoo. Nagpatuloy ako. Ngunit pinili mong magpatuloy. Itinulak ko ang mga papeles sa kanya. Kaya ngayon, wala akong dahilan para bigyan ka pa ng isa pang pagkakataon. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan ang panulat. Ayaw kong mawala ka. Hindi ako sumagot. Dahil ang mga salitang iyon ay huli na. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon na parang umaasang makakita ng bahagyang pag-aalinlangan, ngunit wala. Tiningnan ko siya, kalmado ang mga mata. At ang pagiging kalmado na iyon, ang nagpabagsak sa kanya. Pinirmahan niya. Hindi pantay, ngunit tiyak ang stroke. Nang lumayo ang panulat mula sa papel, alam kong opisyal na natapos ang lahat. Kinuha ko ang mga papeles, inilagay sa bag. Walang sinabi pa. Tumayo ako. Tinawag niya. Ann! Huminto ako ngunit hindi lumingon. Talagang patawad. Mahina kong sinabi. Mahina, ngunit malinaw ang boses. Panatilihin mo ang tawad na iyan. Para sa susunod. Umalis ako. Hindi lumingon. Hindi nag-alinlangan. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi ako tumatakas. Umaalis ako, na may desisyon na ako mismo ang pumili. Pagkalabas ko sa cafe, huminga ako ng malalim. Malamig ang hangin sa umaga, ngunit hindi ito nagpagaan sa akin. Mas malinaw ko lang nakita, natapos na ang lahat, wala nang pagbubuklod, wala nang responsibilidad, wala nang tiwala na mawawala pa. Bumalik ako sa hotel, tiningnan ako ng mga magulang ko, at hindi nagtanong. Sabi ko lang, tapos na. Niyakap ako ni nanay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas, ngunit hindi rin ako umiyak. Dahil alam kong walang mababago sa pag-iyak. Nang hapong iyon, nag-book ako ng flight pabalik sa Cebu. Hindi na nagtagal pa ng isang araw. Nang lumipad ang eroplano, tumingin ako sa syudad sa ibaba. Maganda pa rin ang Boracay. Asul pa rin ang dagat. Ngunit para sa akin, mananatili itong lugar na nagmarka ng pagtatapos at isang bagong simula. Pagkabalik sa Cebu, hindi ako nakipag-ugnayan sa sinuman, sa pamilya ng asawa ko sa loob ng halos 1 linggo. Hindi dahil sa umiiwas ako, kundi dahil wala na akong dapat sabihin. Lahat ng dapat sabihin ay nasabi na sa Boracay. Lahat ng dapat makita ay nailantad na sa harap ng lahat. Sa mga unang araw, halos agad akong bumalik sa trabaho. Umaga ay pumapasok, gabi ay umuuwi. Nakakagulat na bumalik sa normal ang buhay. Nagtanong ang mga kasamahan. Dahil nakita nilang pumayat ako, ngumiti lang ako, at sinabing abala ako kamakailan. Walang nakakaalam na kakagaling ko lang sa isang nabuwag na kasal, at ayaw ko ring malaman ng sinuman.
Ngunit ang aking katahimikan ay hindi nangangahulugan na tahimik din ang lahat sa kabilang panig. Sa halip, nagsimula itong magkabitak-bitak. Ang unang tumawag sa akin ay si Ken. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo bago ko sinagot. Natahimik ang kabilang linya ng napakatagal na akala ko ay binabana niya. Ate Ann, namamaos ang boses niya na parang ilang araw nang hindi natutulog. Pinirmahan ko na ang papeles. Hindi ako nagtanong kung anong papeles dahil alam ko. Sige, maikli kong sagot. Nagpatuloy siya ng mas mabagal ang boses. Hindi ko na kayang panatilihin. At ayaw ko na ring panatilihin. Hindi ako nag-alo dahil ang mga salitang aliw ngayon ay formalidad lamang. Umuwi na siya sa mga magulang niya. Nagpatuloy si Ken. Ayaw din doon. Alam na nila ang lahat. Mahina akong tumango. Kahit hindi niya nakita. Ang isang maling relasyon, kapag nailantad, ay hindi lamang sumisira sa dalawang tao, kundi pati na rin sa dalawang pamilya. Kuya Rico, nag-alinlangan si Ken. Hindi rin siya okay. Natahimik ako. At hindi na nagtanong pa, ngunit nagsalita pa rin si Ken na tila kailangan niya itong ilabas. Ayaw na siyang papasukin ng mga magulang namin sa bahay. Sinabi ni tatay, na parang wala na siyang anak. Nakinig ako ngunit wala akong malinaw na damdamin. Hindi dahil sa malamig ako kundi dahil nalampasan ko na ang pinakamasakit na yugto. Ang nangyari pagkatapos ay bunga na lang. Tinawagan ka na ba niya? Tanong ni Ken. Oo, pero hindi ko sinagot. Sagot ko. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Ang lakas mo talaga. Hindi ako sumagot. Dahil hindi ko naramdaman na malakas ako. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. Pagkatapos ng tawag na iyon, alam kong tama ang nangyayari ayon sa iniisip ko. Ngunit ang nagpagulat sa akin ay ang susunod na tawag. Mula sa biyenan ko, nakita ko ang pangalan niya na lumabas. Bahagyang huminto ang kamay ko pagkatapos ay sinagot pa rin. Ann, mas mahina ang boses niya kaysa dati. Patawad, hindi ko siya pinutol. Nagpatuloy siya. Nasasakalang boses. Hindi ko siya naturuan. Kaya nagawa niya ang ganoong bagay. Pinikit ko ang mga mata ko ng isang segundo. Ito ang unang pagkakataon. Nalubusan siyang kumampi sa akin. Hindi kita sinisisi. Sabi ko, hindi ito kasalanan mo, ma. Umiyak siya ng walang pigil. Ngunit nawalan na ako ng lahat, anak. Naiintindihan ko. Hindi lang nawalan ng manugang. Hindi lang nawalan ng dangal, kundi nawalan ng tiwala sa sarili niyang anak. Siya ngayon ay parang nawawala sa sarili. Patuloy niya. Hindi pumapasok sa trabaho. Hindi kumakain. Buong araw na nakaupo lang sa isang lugar. Natahimik ako. Ang isang bahagi ko ay nakaramdam ng awa, ngunit ang isa pang bahagi ay malinaw pa rin. Iyon ang pinili niya. Kung may natitira ka pang pagmamahal, nag-alinlangan siya. Pwede mo ba siyang kausapin ulit? Mahina akong huminga. Ma. Sapat na ang nasabi ko. Hindi malamig ang boses ko ngunit tiyak. Ngayon, wala na akong masabi na makakapagbago. Natahimik siya pagkatapos ay mahinang sinabi. Sige. Naiintindihan ko. Natapos ang tawag. Inilagay ko ang telepono, nanatiling tahimik ng matagal. Hindi dahil sa nag-aalangan ako, kundi dahil napagtanto ko na, ang mga bunga ay hindi lamang huminto sa kanila, kumalat ito, at naapektuhan ang lahat ng nakapaligid. Ngunit sa kabila nito, hindi ako nagsisisi. Isang linggo pagkaraan, nakatanggap ako ng balita mula sa isang kaibigan. Kinansela ang kontrata ni Rico sa kasosyo. Hindi dahil sa masama ang trabaho, kundi dahil sa masamang reputasyon sa mundo ng negosyo. Mahalaga ang reputasyon. At ang isang taong sangkot sa ganitong iskandalo, mahirap makipagtulungan. Binasa ko ang mensahe at pinatay ang telepono. Walang komento, walang reaksyon, ngunit alam kong simula pa lang iyon. Si Bea naman, narinig kong hindi na siya nangangahas lumabas, naapektuhan din ang pamilya niya. Nag-uusap ang mga kapitbahay, nagtatanong ang mga kakilala. Isang kuwento na dapat sana ay panloob lang,
Kumalat na ngayon sa labas tulad ng isang hindi makontrol na tsismis. Hindi ako aktibong nagkwento sa sinuman, ngunit ang nangyari sa hotel ng araw na iyon ay maraming nakasaksi, kaya hindi maitago. Isang gabi habang nasa bahay ako, nag-vibrate ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, numero ni Rico. Tiningnan ko ng matagal. Sa unang pagkakataon, sinagot ko. Hindi agad nagsalita ang kabilang linya, tanging tunog lang ng paghinga. Ann! Namamaos ang boses niya. Nawala na ang lahat sa akin. Hindi ako sumagot. Trabaho, pamilya. Ikaw. Nginisian niya ng pilit. Wala na akong natira. Nakinig ako ngunit wala akong naramdaman sa puso ko kundi isang kawalan. Gusto ko lang itanong. Huminto siya. Nagpakatotoo ka ba sa akin? Ang tanong na iyon ay nagpababa sa akin ng isang segundo. Pagkatapos ay binuksan ko at mahina na sumagot. Oo, natahimik siya. Nagpatuloy ako. Ngunit sinira mo iyon. Hindi na kailangan ng dagdag pa. Dahil sapat na ang mga salitang iyon, binaba ko ang telepono. Sa pagkakataong ito, alam kong iyon na. Ang huling pagkakataon. Inilagay ko ang telepono. Tumingin sa labas ng bintana. Pareho pa rin ang syudad. Patuloy pa rin ang buhay. Isang bagay lang ang nagbago ng permanente. Hindi na ako ang babae ng nakaraang taon. At hindi na rin sila ang mga taong kilala ko dati. Nagsimula na ang bunga. At walang sino man ang makakaiwas dito. 6 na buwan pagkatapos kong umalis sa Boracay. Nagbago ang buhay ko sa paraan na hindi ko inaasahan. Hindi ito ang uri ng maingay na pagbabago. Hindi rin ang uri ng pagbabagong anyo na madalas ikinuwento ng mga tao, kundi isang tahimik, dahan-dahan ngunit napakalinaw na pagbabago. Lumipat ako sa isang mas maliit na apartment na matatagpuan sa isang tahimik na lugar. Hindi na ang malawak na 3 milyong bahay na akala ko ay tahanan ko habang buhay. Ngunit mas magaan ang pakiramdam ko, mas kaunting gamit, mas kaunting alaala, at mas kaunting obligasyon. Ang trabaho ko ay naging matatag. At mas naging maayos pa kaysa dati. Kumuha ako ng isa pang malaking proyekto. Mas naging abala. Ngunit mas magaan ang isip ko. Wala nang mga tawag na kailangang ipaliwanag. Wala nang mga mensahe na kailangang hintayin. Wala nang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan kapag ang taong nasa tabi ko ay hindi na ang akala ko. Maraming nagtanong kung malungkot ba akong mag-isa. Ngumiti lang ako. Oo, malungkot, pero hindi na iyong uri ng kalungkutan na nakakasakal, kundi isang magaan na kalungkutan na sapat, upang ipaalala sa akin na minahal ko ng totoo ngunit sapat din upang hindi ako lumingon. Hindi na ako nakipag-ugnayan kay Rico. Pagkatapos ng huling tawag na iyon, binlock ko ang numero niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi na kinakailangan. Mayroong mga relasyon na kapag natapos na, dapat na ring lubusang tapusin. Hindi ko na rin nakita si Bea. Narinig kong lumipat na siya ng ibang lugar upang manirahan, umalis sa syudad upang iwasan ang mga tingin at usapan. Si Ken naman, minsan ay nagte-text pa rin sa akin para magtanong. Hindi marami, hindi mahaba ngunit sapat upang malaman ko na unti-unti na siyang gumagaling. May kanya-kanyang paraan ang bawat isa upang malampasan iyon. At ganoon din ako. Isang hapon habang nakaupo ako sa paborito kong coffee shop, biglang lumabas ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Balak kong baliwalain ngunit hindi ko alam kung bakit binuksan ko. Napakaikli ng nilalaman. Naghiwalay na kami ni Bea. Hindi na kailangan ng pangalan. Alam ko kung sino iyon. Tiningnan ko ang mensahe ng ilang segundo. Hindi nagulat. Wala ring espesyal na emosyon. Tila matagal ko nang alam iyon. Ang isang relasyon na nagsimula sa mali ay bihirang magtapos sa mabuti. Hindi ako sumagot. Indelete ko ang mensahe at inilagay ang telepono. Sa labas, nagsimulang umulan. Ang mga patak ng ulan ay bumagsak sa salamin na nagpadilim sa tanawin sa labas. Nakaupo ako doon at tumingin sa malayo. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil sa naging perpekto na ang lahat, kundi dahil tinanggap ko na ang lahat ng nangyari.
Hindi ko na tinatanong kung bakit ako. Hindi na sinisisi. Hindi na pinagsisisihan. Naiintindihan ko lang ang isang bagay. May mga katotohanan na kahit gaano kasakit ay kailangan pa ring makita. Kung nang araw na iyon, pinili kong manahimik, baliwalain, at maniwala sa mga kasinungalingan. Marahil ay nabubuhay pa rin ako sa isang huwad na kasal, na nag-aakalang masaya ako. Ngunit ang halaga niyon ay ang buong buhay ko. Mas gugustuhin kong masaktan ng isang beses kaysa mabuhay ng malihabang buhay. Tumayo ako, nagbayad, at lumabas. Humina na ang ulan. Presko at komportable ang hangin. Huminga ako ng malalim. Malinaw na naramdaman ang bawat tibok ng aking puso, hindi na mabigat, hindi na nasasakal. Ako na lang ang natitira. Sa isang abalang kalsada, walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ko, ngunit hindi na rin kailangan pang malaman ng sinuman. Ako ang pinakamalinaw na nakakaalam, at iyon ay sapat na. Bago matapos ang kuwentong ito, gusto ko lang sabihin ng isang bagay. Kung nakikinig ka hanggang dito, marahil ay naranasan mo na, o nararanasan mo, o mararanasan ng isang katulad na sitwasyon. Marahil ay masasaktan ka, mawawalan ng tiwala, at mararamdaman mong gumuho ang lahat. Ngunit tandaan, palagi kang may karapatang pumili. Pumili na harapin o tumakas. Pumili na umalis o manatili. At minsan, ang pinakamahirap na pagpipilian ay ang pinakatamang pagpipilian. Para sa akin, hindi ako nagsisisi. Dahil sa huli, naglakas loob akong harapin ang katotohanan at umalis dito sa sarili kong mga paa. Nalaman kong may ibang babae ang asawa ko,